just want to share a very informational at the same time at ano siya no very tawag dito historical no kasi more na tayo pag-uusapan natin saan nga ba talaga nanggaling ang Christmas. But let me share with you a message entitled Paskong Tunay na Kay Saya. Yan, no? So let's talk about it. Paskong Tunay na Kay Saya. So marami kasi nagsi-celebrate ng Christmas pero hindi naman talaga natin naintindihan ano ang Pasko, ano ang Christmas. Bakit natin to sineselebrate? O baka dahil nakikigaya lang din tayo kasi ginagawa ng lahat. Okay? Dati ang usong-uso dati yung Graham, tama ba? Yung Graham. Ngayon may uso na yung Biscoff na, tama ba? Oh, yung Biscoff ng uso ngayon, ano? Kakaiba, no? Kakaiba ang celebration ng Pasko. Now, ang goal po ng message ko this evening is to answer common objections to Christmas celebration and learn to celebrate it by glorifying Jesus in our lives. So, sagutin po natin, let's answer the common objections to Christmas celebration. Ano nga ba yung mga sinasabi nilang mga bagay na nag-o-object na dapat hindi na sineselebrate ang Pasko? Unang-una is hindi naman December 25 pinanganak si Jesus eh. Kaya sinasabi nila, hindi naman talaga December 25 pinanganak si Jesus. Eh bakit natin sineselebrate ang Christmas eh? Hindi naman pala December 25. Every year na lang po tuwing December nabubuhay ang topic kung dapat bang i-celebrate natin ang Pasko kahit baka hindi naman December 25 ipinanganak si Kristo. Okay, kung maging technical po tayo, actually hanggang ngayon, to be honest, hanggang ngayon di pa rin po natin alam o hindi pa rin tayo sigurado kung anong exact date pinanganak si Jesus. Ang alam ko po ay October 3. Hindi pala, birthday ko pala yun. No? Tahimik ang gospel records. Okay? Anong araw talaga, pero nagbigay sila ng mga hints kung kailan possible itong nangyari. Tanong ninyo, Reb, paano nangyari na ang mundo ngayon sineselebrate ang Christmas ng December 25, right? Amen? Ayan, parang masayang-masaya po kayo, no? Kung hindi naman pala sure, bakit naging December 25? Actually po, naging December 25 siya, next, because we followed the early Christian traditions na magdiwang ng Pasko sa ganitong petsa. Okay? So, ano na to? Naipasa na from generation to generation na sineselebrate ang December 25 bilang Pasko or Christmas. At ang mga early Christian leaders po like Hippolytus, okay, 165 to 235, and si Chrysostom, okay, together with Christians during their time, ay pinili ang date na ito para magdiwang. Okay? Maraming suggestions ang binigay bakit naging December 25. Okay? Ang napagkasundang date. And the most common explanation is that, ano daw po yun? That this date daw po is linked with the date of the crucifixion of Christ during the Passover. Scholars suggest that Christ died on March 25. Namatay daw po si Kristo ng March 25. Okay, a date based on the Roman calendar. At may paniniwala sila noon na si Kristo ay pinagbuntis at namatay on the same date. Okay? Kaya naging practice na i-celebrate ang kapanganakan niya 9 months after March 25. So, bilangan niyo na lang yun. March, April, May, June. Kaya naging December 25 siya. At kung pagbabatayan naman natin ng klima sa Israel at practices ng mga shepherds, may mga studies po na nagsasabi na ang unang Pasko ay naganap sometime between December and January. So, around that month, no? December hanggang January. Dahil mas maraming damo at tumutubo during that time, ito kaya most likely, pinagpala ang mga pastol, ang mga tupa during this time. Pero hindi rin natin may tatanggi na may mga studies din po na nagsasabi na ang kapanganakan ni Kristo ay March, April, or sa iba pang dates, nangyari ang unang Pasko. Okay ba yun? So, ibig sabihin, hindi siya malinaw, no? Hindi rin sigurado. Okay? Tanong ko, bakit kailangang i-celebrate kung hindi naman tayo sigurado? O hindi naman pala natin alam kung December 25. Bakit natin siya kailangang i-celebrate? Sapat ba ang uncertainty na to para hindi tayo mag-celebrate? Dahil ba hindi December 25 ang accurate, kailangan ba hindi natin celebrate? Let's take note na ang pag-alala sa isang event ay hindi kailangang sa saktong araw kung kailan naganap ang event. Tama ba? Minsan, hindi naman kailangan ng birthday para i-celebrate ang buhay ng isang tao. Kailangan ba birthday lang niya i-celebrate? Hindi, tama po ba? Kaya minsan, pag nagbibigay tayo sa mga magulang natin, mga kamag-anak natin, bakit? Anong meron? Ano ba? Anniversary ba natin? Or what? Hindi, no? Pero nasanay tayo na pag may mga special events. So, ibig sabihin, the essence of Christmas is always about the birth of the Savior.
In other words, hindi essential ang date. Ang mahalaga ang nangyari sa date na yon. Tama ba yan? So okay lang po ba sa inyo kung hindi eksaktong December 25 pinanganak si Christ pero si-celebrate pa rin natin? Yes, kasi hindi naman siya masyadong big deal. So yun ang unang-unang objection na sinasabi nila na dapat hindi i-celebrate ang Pasko. Pangalawa, hindi naman sinabi sa Bible na mag-celebrate tayo ng Christmas. O kung 'di ba Reb, ano tayo, Bible-based tayo. Magsabi ka nga ng verse na nagsasabi na dapat sineselebrate ang Pasko. Pero it doesn't mean na it's wrong for us to celebrate it. Wala naman talagang nagsabi, wala namang sinabi na December 25 or celebrate ang Pasko. Pero let's take for example yung sinabi ng Panginoon na pangako na incarnation of Christ sa Genesis 3 verse 15, and I will put enmity between you and the woman and between your offspring and hers. He will crush your head and you will strike his heel. Imagine po, sa Garden of Eden pa lang, na-announce na po yung event na ito nang meron daw isang babae na manganganak. Okay? Ang mga tao during the Old Testament ay looking forward sa promise na ito. At patuloy niya rin na nire-remind ng mga tao tungkol dito through the prophets. Paulit-ulit merong ipapanganak. No? At ang mga ipapanganak siya sa isang birhen. Kaya maintindihan natin kung bakit ang isang malaking celebration ang naganap during the first Christmas. Kasi nangyari po, both heaven and earth ay nagparty sa Bethlehem para ipagdiwang ang pagkapanganak ng tagapagligtas. Because during the silent night, the long wait was finally over. Sarap ng feeling ng ganun, no? Yung inantay mo yung mahal mo sa buhay na uuwi. Di ba? Merong mga ano yan, yung welcome home. May mga balon-balon, binili dyan sa sa bayan, yung welcome home. Mga ganyan, di ba? Excited tayo pero just imagine, di ba? Ang tagal pinangako from Genesis pa lang. Kaya magugulat kayo. Hindi ko na ipakita yung picture dyan, pero meron yung nung sinabi sa mga shepherds na darating ang tagapagligtas. Nakakita sila ng libo-libong anghel nagsi-celebrate sa kalangitan. The heavens are rejoicing. Kaya ang ganda ng kanta, di ba? Ano yung mga sikat na kanta ng tuwing Christmas? Joy to the world, the Lord. Ganyan, tigil. Baka may magbigay po dito, hindi pa ako nangangaroling, ha? Okay. Si Gerson ata nangangaroling na, no? May nabudol ka na ba? Marami na. Hindi naman nabudol yan, okay? So that reason alone ay enough for us to keep on celebrating Christmas. Kasi Christmas has all the reasons to be remembered and celebrated by all. Okay? Next po. Again, Christmas has all the reasons to be remembered. Okay? And to be celebrated by all. Ibig sabihin, hindi man siya sinabi sa Bible, pero makikita natin ano nangyari siya. Sobrang nag-celebrate ang buong sanlibot, ang buong kalangitan kasi naipanganak ang tagapagligtas. Okay? Pangatlo po, marami nagsasabi na ang Christmas daw ay pagan practice. So pagan practice daw ang Christmas. Pag sinabing pagan practice, ay ginagawa siya ng mga hindi naniniwala sa Diyos. Kahit magtanong tayo ng kahit sino kung bakit na sila nagdiriwan ng Pasko, wala tayong maririnig na nagsiselebrate sila for pagan practice. Actually, pagan practice yan, kaya dapat natin ginagawa yan. Di ba? Ang mga tao ngayon ay nagdiriwang ng Pasko dahil sa kapanganakan ni Kristo, proving na ito ay isang Christian tradition. Okay? Actually, galing ito sa, sinasabi nila na ang Christmas daw ay galing sa ito, next natin, galing daw ito sa Saturnalia, Sol Invictus at Pasko. At nililink nila ito itong tatlong ito na iisa lang daw ito. Okay? At lahat ng ito ay mga pagan practices. Ano ba ang Saturnalia at Sol Invictus? At ano naman ang Pasko? Historically po, may ginaganap na pagan festival sa ancient Rome. Okay? At tinatawag nila itong Saturnalia. In honor of Saturn, the Roman god of agriculture and time tuwing December 17 to 23. Ang 25th day naman ng December ay dedicated sa birthday ng pagan sun god. Okay, so Diyos siya ng araw. Okay, named Sol Invictus, who became their official deity of Rome. Pinagdiriwang nila ang season. So anong ginagawa nila during this time? Ito na, para mas makita natin, most of us, bakit ganun ang ginagawa. Galing po, ang ginagawa nila, pag merong pong Sol Invictus at merong Saturnalia, ay nagkakaroon ng gift-giving. Okay ba yan? Parang mali ata yung ginawa ko, ng gift-giving kami. Ganun ba yun? Ano ba? Decorating wreaths and greenery. So nagde-decorate sila. Kasi nga,
ano siya Diyos siya ng ng agriculture Tama ba? Nagsusot din sila ng colorful clothes at nagpa-party-party. Okay? Lumalabas that Saturnalia was considered the merriest Roman festival of that time. Okay ba yun? Pero, unti-unti po, pinalitan ng mga early Christians ang pagan feast na ito ng Christmas celebration. Some of the practices ay nanatili pa rin, pero binigyan na ng Christian meanings. In other words, ang mga pagan meanings ay matagal nang nawala. So in short, kung tatanungin nyo ako, Rev, paano ba sinelebrate ang unang-unang Pasko? Wala namang gift-giving, diba? Wala namang kainan, kasi wala naman talaga nangyaring ganun. Tama ba? Actually, may nagregalo, pero after 2 years na yun, by the way, sa mga hindi po nakakaalam, nung dumating po ang ang tawag dito, ang mga wise men, mga wise men po ay nasa around 2 to 3 years old na po si Jesus nun. Ilang years nilang hinanap. At ang tanong nyo siguro, ang tanong ko din doon, bakit kaya si Herod, kasi di ba ang pagkakaalam natin, pag kings, ang alam natin ay 3 hari. Tama po ba? Kasi may 3 regalo. Pero nung pinag-aaralan po namin, hindi pala siya 3 hari, hindi sila 3 kings. Actually, marami sila. Probably nasa 50 to 100 sila. Kaya itong si haring yung hari nila during that time ay talagang nagulantang siya Bakit sino to? Kasi silang daw ang hari tagapagligtas So gulantang siya. Kaya ginawa niya after 2 years, pinapatay niya yung 2 years pababa ng mga bata na panganay na lalaki. Okay? So, yun na nangyari, ibig sabihin, most of the things that we do now, kainan, okay ba 'yon? Gift giving, paglalagay ng mga silaw-silaw, ayan, silaw-silaw. Okay, ano pa? Yung pagsusuot ng mga makukulay or anything ay mukhang galing nga dito sa celebration na ito. Pero hindi napalitan na siya ng meaning, at napalitan na siya ng practices. Okay? Pero may mga ilan na ginagawa pa rin naman yung ilan. Tanong ko po, so pagan practice nga ba ito? Okay? Ang Pasko nga ba ay pagan practice? Hindi na mahalaga kung ano ang significance sa mga tradition sa mga tao centuries ago. Dahil iba rin naman ang mga kahulugan ng mga ito ngayon. Today, Christmas is the celebration of the birth of the Son of God. Tama po ba? Kaya ba tayo nagsiselebrate? Kasi sineselebrate natin yung Son God? Hindi naman. Sineselebrate naman natin yung Son of God. Right? Ang gift giving ay ginagawa natin tulad ng pagbibigay ng gifts ng wise men at pagbibigay ng Diyos ng ultimate gift na si Jesus. Hindi para i-honor ang pagan deity na hindi naman natin kilala. Meron ba dito nagbibigay kayo para doon sa deity na yon? Hindi naman. Tama ba? At nagsusot tayo ng colorful, nagde-decorate at nagsasaya, hindi naman dahil masagana ang ani, kundi dahil we celebrate the truth that sometime in history, the Savior was born. Amen? So are you good with that? Nakuha natin yon. At pang-apat na objection, dito ako magtatapos, sa objection pa lang. Okay ba yan? Okay pa lang ba kayo? Ang bilis naman ni Reb, Excited pa naman ako. Kakapasok pa lang, hindi ba pala, So, objection number 4 is to celebrate Christmas means to be worldly. Alam mo yung mga nagsiselebrate ng Christmas, mga worldly kayo. Diba? Hindi naman sinabi sa Bible yan, bakit natin sineselebrate. Actually, mali yung pagsiselebrate ng Christmas, Alam niyo po, hindi natin ma-deny na for some people, iba ang meaning ng Christmas. For them, tungkol na lang to sa party, gift giving, party ulit, Christmas bonus. Amen? 13-month pay, holiday sale, tapos party ulit. Yan ang mostly ginagawa pag Christmas. Tama po ba? So, does it mean ba na for us believers, ang pagpa-participate ba sa Christmas or Christmas party o anumang Christmas events ay pagiging worldly na agad? Enough na ba ang abuse at misconception ng mga tao ngayon ng Pasko to say na it's already sinful act to celebrate Christmas? Okay? Alam niyo po, as believers, kailangan ba nating ihinto ang pagko-commemorate sa birth of Christ? Dahil hindi naman, o dahil di rin naman siya naaalala ng mga tao ngayon? Actually, hindi po. Hindi ibig sabihin, ganun nila sila celebrate, ay dapat hindi na rin tayo mag-celebrate. Though we cannot deny the fact, na ang Pasko ngayon ay highly commercialized. Tama ba? Pag sinabing Pasko, kailangan may Christmas tree. Pag may Pasko, kailangan meron kayong photoshoot, Merry Christmas from our family to yours.
Magpo-post din po ako, huwag kayong mag-alala. Ano? But by the way, yung ipopost ko pong picture, kina ano yun? Kina Ate Risa yun, tama ba? Pwede kayo magpa-picture po doon. Ayan. Ate Risa, kunting ano lang, no? Ayan. So, di ba? Ano pa? Pagkain, kasarap-sarap na pagkain. Minsan nakakahiyang mag-post. Pag wala tayong mga, di ba? Mga, dito, lechon sa bahay. Pag walang ganito, pag walang ganyan. Na highly commercialized na siya, no? Pero yun na nga, no? Materialistic na siya, pero we can all agree na people today are aware pa rin that this is the day to remember the birth of Christ. Believers man sila o hindi. Tama ba? Andun na yun, pero andun pa rin yung ano andun pa rin yung pinaka-meaning hindi na pa rin naman nawala. So this truth proves that the real meaning behind Christmas is always Christ. Making this holiday a holy day to remember His birth. And that meaning was still not lost. Distracted lang ang mga tao sa season na to. Ngayon, bakit ko to sinishare? Ba't mo sinishare yan? Kasi ang gusto ko, huwag tayong ma-distract. Kasi hindi ibig sabihin, wala kang masarap na pagkain, hindi mo na maisi-celebrate ang Christmas. Hindi ibig sabihin, wala kang magandang regalo, wala kang iPhone 17 Pro Max, 1 terabyte, 2 terabyte, fully paid, hindi na Merry Christmas. Ang prayer natin ngayon, diba, hindi na siya ma-highly commercialize Kumbaga, ma-celebrate natin ang Christmas the way God wants us to celebrate it. Amen? So tanong, how to celebrate Christmas? Papaano ko ngayon isi-celebrate ang Christmas? Sige, maganda yan, may kainan, okay, merong bigayan ng regalo, merong ganito, may ganyan. Pero bilang Kristiyano, ano ba o papaano ba natin to dapat sineselebrate? Simple lang, we should do it for the Lord. Ang Christmas dapat ginagawa natin para sa kay Lord. Hindi para sa atin, hindi para sa pamilya, okay, pero para kay Lord. Anong sabi ng Colossians 3:23? Whatever you do, work it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Ang Pasko po ay originally designed for us to reflect on the birth of Jesus. Yung family reunion, gift-giving, decorations, parties, etc., ay di naman natin masasabi na masama. Yet these things are not as important as the reason behind the season. Amen? As Christians, mas reasonable for us to celebrate this season by reminding ourselves about the essence of the nativity of the story. That in that very night, the world or the Word became flesh and dwelt among us. That God, out of humility and love, became one of us. Sabi ng Titus 1:15, to the pure, all things are pure, but to those who are corrupted and do not believe, nothing is pure. In fact, both their minds and consciences are corrupted. Hindi dahil distorted na ang meaning ng Christmas. For some people, magiging sinful na rin ang Pasko para sa atin. Yes, ganun nila i-celebrate, pero iba tayo. It's unreasonable for believers na itapon ang buong Christmas just because other people misuse it. So ngayon, pinakamaganda sigurong ginagawa natin, sige Reb, gagawin ko to kay Lord. Papaanong paraan? Okay ba yun? How should we celebrate Christmas for God? Dalawang bagay at magtatapos na ako. Number 1, re-evaluate. Sabi mo nga sa katabi mo, re-evaluate. So anong gagawin ko? As Christians, we should re-evaluate our practices during this season. Tanungin ang sarili kung ano ang mga traditions or practices ang need nating i-give up para mas ma-highlight ang essence ng Christmas. Di ba? Ano ba yun? Masyado ba tayong kain ng kain lang? Masyado ba tayong puro party lang? Masyado ba tayong bili lang? Nawawala na yung essence? Kasi ano ba yung essence? Si Christ. Okay? Ang tanong, paano ko ilalagay si Christ sa celebration ko ng Christmas? Okay? Also, isipin natin kung may pwede ba tayong idagdag na habits, tradition na mas damang-daman natin ang kwento ng first Christmas. 'Di ba? Lahat ba ng naka-Christmas sale sa mall pinagbibili mo na for yourself during this season? Kasi sale 50% off, tama po ba? Lahat ng kamukha ni ano sabi niya? Kamukha daw ni Joshua Garcia. Actually, ayaw kong bumili pero pinipilit ako nung Diba? Hindi, joke lang Joshua pala 'yun. Narag pala So ganun 'di ba? Pinagbibili na ba natin? Why not try mo naman maging generous? In that way, you'll be reminded sa generosity ni Lord by giving us Jesus. Kaya nga ang church po, isa sa mga taunang ginagawa natin ay gift giving. Di ba? Yung mga kasama natin dito, kahit nakakainis yung mga bata, ang ingay-ingay, ang gulo-gulo,
Pero pagkatapos lahat, ang saya-saya. Bakit? Kasi we were able to give gifts to them eh. Salamat po! Di ba? Tama eh. Muntik mo nang suntukin yung isa. Nakita ko si Brendan, parang gusto niya nang sakalin eh. Di ba? Yung isa, gagano niya. Pero nung thank you, nawala lahat eh. Di ba? Tama ba? Munti nga ma-backslide eh. Tama ba? Pero, di ba, napaka maganda siguro gawin natin ngayon instead na humingi tayo ng regalo. Maganda tayo rin magbigay. At hindi para makatanggap tayo, kasi para ma-remind sa atin na nagbigay ang Diyos. Kaya magbibigay din ako. Kung ang playlist mo lagi this season ay I Saw Mommy Kissing Santa Claus, di ba? O kaya naman, ano pa ba yung yung iyug-yug mo, ganun ba yan? Ano ba yung mga sikat na kanta, di ba? All I want for Christmas is you. Ano pa? Last Christmas, I gave you my heart. Ang ganda naman yung mga yan. Pero why not this year naman, this Christmas, patugtugin ng mga Christmas hymns like Oh Holy Night, Silent Night, Hark the Herald Angels Sing. Sama mo pa ang mga favorite worship songs mo. I think maganda siya, right? Last Christmas, I gave you my heart. Diba? Maganda, patugtugin mo. Mabilis na naman. Tapos pagkatapos nun, iba na ulit patugtog mo. Dung, gano'n na ba? Na iba pala yan. Nagsimula sa worship pala. Tikim-tikim pala yan, ano? O kaya naman, this simple act of listening to good songs could remind you about Jesus' birth. Ganda eh, di ba? Mariremind ka din eh, di ba? Sa ginawa ng Diyos eh. O kaya naman, pwede ka rin mag-incorporate ng Belen sa decoration sa bahay para visible reminder na nangyari nung unang Pasko. Sino may mga Belen sa bahay? Ako, mayroon akong damit doon, Mayor Belen eh, no? Pero yung Belen, wala po akong ganon, di ba? Wala akong ganon. Alam, meron akong nakitang magandang idea din. Ang ginawa nila, instead na Christmas tree, ginawa nila cross, tas nilagyan nila ng mga kulay-kulay din. Ganda rin, di ba? Maganda. No, yung something lang na ma-remind ka sa ginawa ng Diyos. Hindi yung puro labubo yung nilalagay mo, di ba? Yung wala nang sense ang Diyos. Nakikets nyo yun? Yung unti-unti kasing tinatanggal eh. At ang goal natin kasi, ang Christmas kasi ay hindi lang celebration na para maging masaya. Hindi naman yun eh. Ang reason for this season is Jesus Christ eh. So let's celebrate about it or let's celebrate Him. Ano pa? You can also start a good family tradition na tulad ng pagbabasa ng gospel records about the first Christmas bago mag-Noche Buena. O bago tayo kakain, okay lang po ba? Pray tayo. Basahin natin yung ginangyari sa unang Pasko. Diba? Ang pag-share ng gospel sa family and friends ay maganda ring practice dahil lahat ng tao sa ganitong mga days ay heighten ang awareness tungkol kay Jesus. Kahit sino, pambira, mahal na mahal nila si Jesus sa panahon na to. Tama ba? Kaya ito yung pinakamaganda to share about Jesus eh. Kasi lahat tatanggapin eh. The simple acts among the others could remind you ang mga taong nakapaligid sa iyo about the real meaning of Christmas. So anong gagawin natin? Una, re-evaluate. Ba? Ako, maganda, ginagawa po natin. Kami po, isa sa ginagawa namin lately po ay, diba, before the Christmas celebration, okay, pipray kami, papasalamat kami, kakanta kami ng song. Favorite song namin, pag mga ganito na, yung Goodness of God eh, diba? Yung mga ibang, palitan naman yung kay buti-buti mo, diba? Ilang years nang kinakanta yon, medyo upgrade naman, diba? Goodness of God, Tagalog version, pwede rin. Ano ba maganda Christine na kanta, diba? Ganun eh, no? Kanta tayo, awitan natin ng Diyos. After nun, kainan na tayo. Hindi ba maganda na ganun ang ginagawa natin? Just to thank God for what He has done in our lives. To reevaluate. Pangalawa is to redirect. So reevaluate natin. Ngayon, ang gagawin natin, na-evaluate mo na, okay, sige, ganito nang gagawin ko ngayon. So next na gagawin mo is to redirect. I-redirect mo yung focus ng Pasko. No? As believers, mas fitting na tayo ang nangunguna na i-redirect ang Christmas celebration sa original meaning ito. Besides, sa atin naman talaga to in the first place. Giving it up dahil lang sa inangkin to ng mundo ay at nilagyan ng meanings will not make this celebration better. They will just make it worse. Gawin mong mas memorable ang Christmas this year by going back to what happened on the one ordinary night in Bethlehem when Christ was born. Tanong, ano ba nangyari noong unang-unang Pasko? How to redirect our Christmas celebration for God. Unang-una, letter A, go to Jesus. Okay, the best thing to do to redirect Christmas, go to Jesus. Matthew chapter 2, verse 1 to 2, after Jesus was born in Bethlehem, in Judea, during the time of King Herod, Magi. Parang sarap to, no? Magic sarap, no?
from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him." Sa araw ng Pasko po, go to Jesus. Wag lang sa kung saang-saang kainan. Tama ba? Yung may mga iba kasi namamasyal no? Yung, ante kanan niya dyan, sister. Diba? Pagkatapos yung kumain, kinaumagaan, pasyal-pasyal. Okay naman yan. Diba? O kung kani-kaninong taro para manghingi ng aginaldo. Diba? Gerson, punta ka kay Jesus. Kasi pupunta ka sa amin Yan ang problema mo Diba? Punta kay Jesus. Okay ba yan? Ay, wag pa pala. Hindi pala. Iba pala. Hindi, go to Jesus. No? Tama ba? Ang tunay na may Paskong kaysaya ay yung may Jesus sa puso at buhay nila. Sabihin ko sa inyo, wala ka mang pinakamalaking di ba? Wala ka mang pinakamalaking yung lechon, 'di ba? Kung nasa sayo naman ng Panginoon Diyos, 'di ba? Nahigitan mo pa yung mga may lechon, 'di ba? Pero masarap din meron lechon, tama ba? By faith, amen. Okay? So, pangalawa, go to Jesus. Number 2, give to Jesus. Say mo sa akin, give to Jesus. Matthew 2 verse 11b, then they opened their treasures and presented him gifts with gifts of gold, frankincense, and myrrh. Kung mapapansin natin, may dalang 3 klase ng regalo ang mga magi, ang gold, frankincense, at myrrh. Alam nyo ba, ng 3 ito ay may mga significance at meaning. So, okay lang ba yan pag-aralan natin? Unang-una ay yung gold. So, alam nyo ba, tanong ko, bakit kaya niregaluhan si Jesus ng gold? Yan yung dala nilang regalo gold, frankincense, tapos myrrh. Ang gold po ay, nung panahon nila, ay binibigay lamang sa mga hari. Kapag merong papasyalan kang hari, ang dapat laging dala mo ay gold. Okay ba yun? Gold is a symbol of kingship on earth. So binibigyan nila ngayon si Jesus Christ ng gold na nagpapakita, nagsisignify na si Jesus ay hari. Okay ba yun? Kaya pala siya binigyan ng gold kasi pinararangalan nila siya na itong batang pinanganak na ito ay isang hari at magkahari. Tama ba? Pangalawang regalo, frankincense. Ano ang frankincense? Ang frankincense naman ay bagay na binibigay lamang sa Diyos. Okay? Actually, sa Tagalog ito, para siyang insenso. Alam niyo insenso? Diba sa simbahan, ginagawa po nila yun, yung ginagano nila. Yung may naaamoy ninyo, yung yung parang may usok. Alam niyo po yan? That's the frankincense. Ang frankincense ay bagay na iniaalay at binibigay lamang sa Diyos. It is a symbol of deity. So, binigyan nila siya ng regalong panghari. Pangalawa, binibigyan ngayon nila ang Diyos ng regalong, si Jesus, ng regalong pang Diyos. Kasi naniniwala sila na itong batang ito na ipinanganak ay Diyos. Malinaw sa kanilang si Jesus ay isang Diyos kung kaya't binigyan nila siya ng regalong pang Diyos. Okay ba yan? That's the frankincense. At pangatlong regalo ay ang myrrh. Diba? Bakit pa nilagyan ng H yan? Diba? Parang sayang, no? Myrrh. Ganun ba yan? Myrrh. Parang pangit, no? Myrrh. Diba? Myrrh. Ano naman ng myrrh? Ang myrrh naman po, kanina, regalong panghari. Tama ba? Yung frankincense, regalong pang Diyos. Ano naman ang myrrh? Ang myrrh po is a symbol of death. Simbolo siya ng kamatayan. Ang myrrh kasi ay isang embalming oil na ginagamit nila ito. Ngayon kasi ano ba yung tawag sa atin ngayon? Yung nilalagay nila para hindi agad manlamig o formalin. Yan, formalin. Okay lang. Ano yung sabi ng isa kanina? Safeguard. Safeguard. No? Formalin, no? Para siyang formalin. Pero nung panahon nila, ginagamit po ay myrrh, no? At isa siyang embalming oil, ginagamit sa mga patay. So, ibig sabihin, parang sinasabi nila na binibigyan nila siya ng regalong pagbibigay galang sa isang taong mamamatay in the future para sa katubusan ng ating kasalanan at ng mundo. Nakita niyo yun? Grabe, hindi lang siya basta regalo, pero regalo with significant meanings. Ngayon, anong magandang tinuturo nito sa atin? Ibig sabihin, maganda, pag nagbigay tayo ng regalo kay Lord, yung regalong pang Diyos, regalong pang hari, at regalong para sa taong namatay para sa iyo. So, Reb, paano ko gagawin yun? Ang ganda na sinabi ng Romans 12 verse 1. Sabi ng Romans 12,
Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God, because this is your true and proper worship. And so, your greatest Christmas gift present to Jesus is no other than your life surrendered and offered to Him. Ang pinakamagandang regalo pala natin kay Lord, aside sa pag-attend ng church or ano pa ba, pag-pray or what, ay yung buhay na nai-surrender at nai-offer sa Diyos bilang regalo din. Sa araw ng Pasko, ialay ang buhay bilang regalo sa ating tagapagligtas. Kasi ang tunay na may Paskong kaysaya ay yung taong may offered at surrendered na buhay sa Panginoong Jesus. Amen? And last but not the least, how to redirect our Christmas celebration for God. Last but not the least, ano yung unang-una? Okay, go to Jesus. Number 2, give to Jesus. Last but not the least, glorify Jesus. Okay, sabi dyan, on coming to the house, he saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worship Him. Sa araw ng Pasko, punuin ng puso ng pasasalamat, papuri at pagsamba sa ating Panginoong Hesus. Umawit, lumuhod, umiyak, sasaya, manalangin. Salamat sa effort sa buong 2025, but acknowledge God's eminent presence throughout the year. Sino po dito naramdaman mo na si Lord nakialam siya sa maraming part ng buhay mo? Di ba? Hindi naman, parang pangit yung term na nakialam. Pero yung makita mo yung ano niya, yung ibang tawag doon ay footprints. O yung iba naman ay ano, naramdaman mo yung ano niya, no? Yung parang, okay lang ba kayo? Parang, nagigets pa yung ano? Yung ano yung parang makikita mo, anong tawag sa ano, yung sa kamay? Yun, parang magugulat ka na lang. Bakit kaya? Parang halos part ng buhay ko, parang makikita ko yung fingerprint ng Lord. Sa trabaho ko, yes, nag-work hard ako, pero grabe no, sinamahan ako ni Lord. Sa pamilya ko, grabe, magugulat ka na lang all throughout the year. Talagang andun si Lord sa lahat ng part ng buhay natin. Kaya naman ang pinakamaganda, ibigay mo kay Lord lahat ng papuri at pasasalamat sa taong ito. Ang tunay na may Paskong kaysaya ay yung mga taong marunong ibalik lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa Diyos sa lahat na nangyari sa kanyang buhay sa buong taon. Hindi ba magandang ganyan ang ginagawa natin? Di ba? I-redirect natin ngayon yung focus natin at ibigay natin lahat sa Panginoon Diyos. Di ba? So recap tayo at magtatapos na rin po tayo. How to celebrate Christmas. Paano natin gagawin? We should do it for the Lord. No? Gawin natin siya para kay Lord. No? Paano natin siya celebrate sa Lord? Re-evaluate. Redirect. How to redirect? Go to Jesus. Give to Jesus. And glorify Jesus. Tapos na po ako. Palakpakan naman po natin ng isa't isa. Alam niyo po, nasabi ko na lahat, kulang na lang application. So, meron lang akong hiling sa inyong lahat. Okay lang ba yan? Can we make a promise to God na isi-celebrate natin ang Pasko starting today the right way? Hindi yung commercialize, pero tulad ng selebrasyon ng unang Pasko. Paano ba nila sinelebrate ang unang Pasko? Simple, pero meaningful. May ilang araw na lang tayo to prepare. Ilang araw na lang po? 22 ngayon, tama ba? 23. 23 nga. 23. 24, bukas na rin pala yun. Tama ba? Baka magkikita-kita tayo sa CSI, di ba? Saan ba tayo magkikita, no? Sa bilihan ng mga, no? Sa OSAVE, no? Kita-kita tayo sa OSAVE, sa DIY, di ba? Pwede gawing magarbo ang selebrasyon ng Pasko. Hindi ko sinasabing, Reb, hindi na kami ng magarbong-magarbo. Diba? Hindi na namin ilulot. Hindi ko sinasabing ganun. Okay lang. Gawin natin magarbo ang selebrasyon, pero pwede rin namang simple ang selebrasyon. Okay? Magarbo o hindi, okay lang. Hindi mahalaga kung alin doon. Kung gusto niyong sundin yung sinabi ni, yung 500 pesos, okay lang din. Diba? Pagkasyahan nyo sa 500 pesos. Diba? Pwede rin mag-post online, Merry Christmas from our family to yours. But above everything, ang pinakamalaga is celebrate yung reason ng season. The birth of our Savior, our Emmanuel, the Messiah, Jesus Christ. Huwag kalimutan si Jesus. Nakakalungkot. Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. Pero nakalimutang batiin yung reason. Imagine mo, nag-celebrate ka ng birthday, ang saya-saya ng lahat, pero sila lang ang masaya, hindi ka masaya.
Kasi ikaw yung may birthday pero hindi ka nila sinelebrate. Tama ba? Kaya ako po, ito challenge ko lang din po sa inyo. Kapag may birthday po, dapat na nag-enjoy yung bata, di ba? Yung may birthday. Minsan pag may birthday, birthday ng bata, nag-enjoy yung mga matanda, di ba? Nagiinuman na sa gilid. Tapos pinapagalitan yung bata. Kaya maganda nga pag birthday ng mga bata, yung laro lang di ba? Ayahan nyo sila, birthday niya yan celebrate lang. Ganun din sa Lord dapat siya yung pinakamasaya dapat Kasi siya yung ipinanganak So batiin, pasalamatan, sambahin. Kaya naman, okay lang ba tatay tayong lahat? Bago ko kayo batiin, okay lang ba sabay-sabay muna nating batiin si Jesus? And Jesus, Merry Christmas. Sige, sabihin natin, 1, 2, 3, go. At magmula po sa Lighthouse family at ang buong church, family ko po, in behalf of pastoral team and staff, ako po ay bumabati sa bawat isa ng isang Merry Christmas sa inyo lahat. I think itong best time sa sige, pikit natin yung mga mata natin. Okay, maganda gawin siguro natin yung pinag-usapan natin. Okay, pwede ba magpasalamat tayo kay Lord? Sige, go to Jesus. Lord, thank you for what you've done. Salamat sa kabutihan mo sa buhay ko, sa pamilya ko, sa trabaho ko, sa business ko. Lord, you've been so good in my life. Grabe. Salamat kasi, totoo nga, tagapagligtas kita. Totoo nga na ikaw ang Diyos ng buhay ko. Salamat kasi naisilang ka. And maybe marami sa atin ay malungkot ka kasi hindi masyadong mailaw yung Pasko mo, hindi masyadong maraming ginagawa o pasyal. But I think this is the best time to reevaluate and to redirect. And Lord, patawarin mo kami kung maraming taon nagsiselebrate kami ng Pasko. Nang ginagawa lang namin ay nagsasaya, nagbibigayan, pero hindi namin na ibabalik yung tama para sa iyo. But I pray, Lord, na sa taong ito, iibahin namin ang Pasko namin kasi ikaw na ngayon ang center, ikaw ang bida ng aming Pasko. Hindi ang pagkain, hindi ang pamilya, hindi ang kung ano-anong mga bagay o regalo, pero ikaw ang sentro ng Pasko namin, Lord. Panginoon, maraming salamat kasi isang araw sa isang taon, sa isang pagkakataon sa history, Lord, isinilang ka. At ang pagkasilang mo ay ang simula ng salvation, ng pagkaligtas ng buhay namin. Dahil sinilang ka, naisilang din kami. Ngayon, I want to offer a simple prayer ngayon. Sa mga taong sa tingin mo, hindi pa naisilang ang Diyos sa buhay mo. At gusto mo maisilang si Lord ngayon sa iyo kasi gusto mo i-celebrate ng tama ang Pasko. Gusto ko sumunod ka lang sa maiksing panalangin. Panalangin ng pagsilang ng Diyos sa buhay mo. Sabi mo, Panginoon Diyos, marami pong salamat sa napakinggan kong mensahe. Sa oras pong ito, dalangin ko po, isilang ka sa aking puso, sa aking buhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Tulungan mo ko na i-celebrate ang Pasko na ikaw ang bida sa buhay ko. Ito pong aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let me pray. Let me end in prayer. Lord, grabe. Ilang araw na lang matatapos na ang taon. Pero isang napakagandang celebration ang isa-celebrate namin. At yan ang celebration ng Pasko o what we call Christmas. And Lord, ang prayer ko po, Panginoon, kahit mag-enjoy kami